Yan daw nung ulo nung jar na ginawang project. Sir, so far, wala man tayo dito. Wala kayo natanggap. Wala, sir. Mga ilang taon na po kayong nagtuturo dito sa school na to? Yun. Ayun. Pasok. May nabalitaan niyo ho ba before na merong bata na nagpass ng ulo? Ayun, alam niyo. Hindi ako dito parang doon ako sa ibang school. Pero alam niyo po yun. Ayun, oo. Sino ho ang pinagbigyan? Yung guro dito na si Ma'am Torres. Pero napakita ba niya kung ano itsura, kung nasaan? Kita ko yun doon. Ma'am, nakita niyo. Wala naman dyan sa esklase namin noon. Ngayon, parang may naghiram. Si Tuan, si Protasio. Potasyo. Yun. At tila nagkakaturoan na dahil ayon naman sa umano'y nanghiram ng banga. Hiniram ko yun way back 2000 para i-present doon sa klase ko sa Natchilim of Maitom sa Araling Panlipunan na mga klase. Para maipakita ko na meron palang anthropomorphic jar dito sa Maitom. After 1 month na nandoon sa school, isinauli ko doon sa Reganit Elementary School. Pero hindi ko na matatandaan kung sino kasi matagal na nga eh. Nalaman ko ring may mga orihinal na Maitom jars ang nasa pangangalaga ng mga residenteng malapit sa Ayub Cave na ngayon tinawag na Pinol Cave. Nakatago po talaga, tinago niyo na rin. Ayan! Ito nga. Tingnan niya mo, sir, kung yan ba yan. Ito, no? Ito yung mga ano. Kasi kitago ko lang yan, hindi ko alam kung anong purpose. Basta tinago ko lang. Ito yung sinasabi niyo nakasama nung ulo at saka nung katawan. Yung iyon, nawala na yon. May nagtanong sa akin, sir, na wala kang kwan, sabi niya, yung buo na parang clay. Bibilhin ko ng 150,000, sabi niya. Ayun, na-remember ko yun, hinahanap ko, nawala na yun. Ganun siya kamahal, Opo, sir. 150,000. Oo. Hindi niyo alam na ganun kalaki o Ay, hindi mahal. ko alam, sir, kasi yung sa akin display lang. Mhm. Kaya kung alam ko lang, gitago ko talaga. Ay, mahalaga pala yun. Itatapon ko ng ayan eh. Wag. Hindi ko rin alam na importante yan, sir. Pinuntahan namin ang mismong kuweba ng Pinol. Mas maliit pala ito kaysa sa aking inaasahan. Sinong mag-aakalang ito ang binansagang pinakamahalagang kuweba sa Mindanao? Mismong mga residente na yung nagsabi na sagrado tong lugar na ito. Kung may mga karamdaman sila, pumupunta sila rito. At ayon mismo sa kanila, gumagaling daw sila pagka nanatili sila rito. Bukod doon, naging sagrado rin ito dahil sa napakaraming artifacts na nakuha rito sa loob. Yung mga banga, yung mga buong banga na ginawa pa ng mga ninuno natin. May mga natira pa, gaya nito, mga sira-sira na. Sabi ng mga local government, pwede nilang ayusin. Napaka-imposible raw, pero sana mabuo para malaman yung history ng lugar na ito sa Maguindanao. Sasoli ko to ngayon sa local government. Ayon pa kay Arnelito, wala raw nakatalagang gwardiya sa kuweba. Ang mga residente lang daw sa paligid ng kuweba ang nagbabantay dito. Saan nakita yung mga yung mga bungo, mga banga? Dito, from yung nakaan sa tabi, pag ito yung cave, Ito, yan. sa mga tabi sila. Sa Ka dyan. sa tabi. So, ibig sabihin, mababa siya, hindi? Kapag ganon. Sloping siya. Okay, so parang kunyari, ito yung bunganga, ito yung bunganga, pag ganon siya, pag ganyan. Yan. Sa kalapit naman itong kuweba, ang Sagal Cave, may mga natagpuan din daw ilang piraso ng banga at mga buto ng hayop. Tara, tayo siya. Ito, ang daming basag. Ibig sabihin nung nakita to basag na lahat, Oo. hindi kaya dahil sa ginawang quarry. Pwedeng ganun ang nangyari. Pero tingin mo sila rin yung gumawa nito, yung mga nakita doon sa kabilang cave. Pwede nating i-connect na sila din yung mga taong gumawa kasi malapit lang eh.
ang ilang piraso ng basag na banga sa paligid. Sadya raw iniwan para sa mga turista. Ay, naayos na nga nila para for kung may mga bisita, at least maramdaman nila kung ano yung meron dito. Ano yung nakita for exhibit. Ito yung hinukay. May tubig talaga. Yung sabi nila hanggang ano raw to, dibdib. Posibleng itong tubig na to, napakatagal na panahon na rin. Mismong sila rin yung gumawa, yung mga ninuno natin na gumawa nitong kuweba na to. Sa kabuuan ng aming paglilibot, kapansin-pansin ang pagiging handa ng mga escort naming pulis. Bakit kailangan may kasama talaga? For security reasons, para in case na magkaroon ng eventualities, at hand, andito na kami. Pero may pumapasok ba rito na tagalabas? Paminsan-minsan, sir. Anong possible na pwede nilang gawin? Hindi natin maiwasan yung mga sa bandang kabila, magkaroon ng posibilidad na mag-hostage, ganun. Nakalulungkot na mismong sa bayan ng Maitom, wala nang makikitang buong Maitom jar. Ngunit noong 2008, nasabat sa Maitom ang 22 lalagyang naglalaman ng mga basag na anthropomorphic jars. Galing pa ito di umano sa Sultan Kudarat. 16 sa 22 sako narito ngayon sa Sarangani Police Provincial Office. Nagtanong-tanong kasi ako kung saan nakuha, anong importance, anong value, and they were not also informed yung inabutan ko kung ano ito. So, we are treating it as to be exact, parang basura na lang. Ang grupo pa nga lang daw namin ang nagka-interes na hanapin ang mga ito. Actually, first time ko nga nakita na ganitong itsura eh. Kala ko yung mga jars lang yan. Hindi nakita ko parang may mga kamay, mga ano ito. Dati kasi, yung mga yan, nandito sa loob, secured. Ngayon, dito na lang nakatago ito. Wala naman kasing kami nakitang value or importance. So, for me, personally, sa tingin ko is, bakit ko itatago ito na? Baka itatapon ko. Ngayon, alam mo, gagawin namin ganyan, babalik namin dun sa loob. Dapat kunin na lang, ipadala na lang sa National Museum kahit na ibarko. Kasi tatapon na lang. Kasi product ito ng kultura ng mga nauna sa atin, about 2,000 years ago. Ay, hindi pwedeng ulitin ito. Hindi kamukha ng puno, tutubo uli yan. Ito hindi na, hanggang ganun na lang. Ang ilan sa mga sakong nakumpiska dinala sa National Museum. Dito nila nadiskubre na ang mga bangang ito naiba sa Maitom jars kahit pa anthropomorphic. So may pagkakaiba kung titingnan nyo yung nakadisplay na mga Maitom na na mga ganito. Mas parang ganito na yung mga Maitom. O yun nga, yung mga pagkapango ng mga ilong, karamihan sa Maitom matatangos yung ilong eh. Yung nose bridge nila, kamukha nito to. Mas parang Maitom ang type. Ito hindi wala siyang nose bridge masyado. Sayang nga kasi makikita natin dito, may nakialam din, ginasgas nakakawalang gana yun siyempre, hindi mo na magagawa ng scientific study. Isa na namang pamana ng ating kasaysayan ang natuklasan. Tila hindi raw nalalayo sa mga bangang ito ang pagkatao nating mga Pilipino. Pira-piraso na naghihintay lamang mabuo para mas makilala natin kung sino ba talaga tayo. Tulad na lang ng hikaw na ito. Ito kaya ang magiging daan para mas makilala natin ang unang bayaning Pilipino na si Lapu-Lapu?